Ayun, what's up sa inyo mga repa? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, wala akong magawa. Ano kaya kung maglinis ako ng bahay, no? So, ayun guys, katatapos lang maglinis ng bahay. So, yung nakita nyo naman, naglinis ako ng kusina, nilinis ko yung kwarto, nalinis ko yung hallway, nalinis ko tong sala. Yun nga lang, yung iba, hindi ko na naipakita kasi hindi ko naman nagalaw kasi di naman ganun kadumi yun. Kasi kakalinis ko lang nung nakaraan. So, anyway, ah yung siguro yung iba sa inyo nagtataka din bakit si Daddy Otep ang daming oras madaming oras mag-vlog, madaming oras umattend ng mga banda-banda,
Madaming oras sa maggagala. The next day. So yun mga repa, katatapos ko lang mag-exercise, katatapos ko lang asikasuhin si Sky ngayong araw na ito. So yun, mabalik nga tayo sa kwentuhan natin kahapon. Pasensya na rin kasi hindi ko na din na ituloy kasi alas 4 na. Hindi pa kami nagkakapag-ayos ni Sky. Susunduin namin si pag mga ganong oras na alas 4, 4:30, susunduin na namin si Mama sa office. Yun. So yun nga, mabalik tayo sa kwentuhan natin kagabi na ako'y maraming ganap sa buhay dito sa Jeddah. Ako'y hindi busy. Yun, isa lang yung sasabihin ko, ako'y isang proud na house husband. So, kwento ko lang, nung una kasi, hindi pa siya, hindi ko pa ma-accept yung ganun. Kasi, syempre, normal sa ating mga lalaki, lalo na padre de pamilya, di ba? Sila yung nagpo-provide. Ayun, konting backstory lang doon. So, yun, nagpunta kami dito sa Jeddah. Bali, yung asawa ko kasi ang na-assign dito. So, before niya, bago pala kami pumunta dito, nagpakasal kami. February 8, 2020. Ayan. Kinasal kami. Kasi akala namin March. Aalis na kami, lilipad na kami papunta dito So ngayon, inihintay namin yung tawag. Hindi tiyempo naman na nagkaroon kung maaalala nyo yung pandemic. Nag-aral pa nga kami nung mag-drive sa isang driving school. So hindi na rin namin nakuha yung certificate kasi yung nagkaroon nga ng pandemic. And then to make the story short, natingga kami sa bahay. Tapos siyempre nag-uusap na rin kami about doon kung sakaling mapupunta kami dito sa Jeddah, makakapaghanap ako ng trabaho. Kasi yun nakakala namin So ayun nga, paalis na kami. Ayun, paalis na kami. Nagpa-laboratory. Yun, nagpa-laboratory ako. Tapos nalaman na meron akong type 2 diabetes. Tapos yun, muntik pa nga ako maiwan 2,000. Muntik pa ako maiwan dahil syempre ang sabi ng doktor, ako ba'y mako-confine or sa bahay, self-medication. So pinili ni Mama na self-medication na lang kasi pag na-confine ako tapos kasabisagan ng COVID nun, mas lalo pang problema, di ba? Ayun nga, naiisip nga ni Mama din nun na iwan na lang muna ako kasi para magpagaling nga, magpa-recover. Di ayun, pinag-isipan ko din naman din kung sasama ba ako. Kasi that time hindi ko pa kaya, malabo yung ko nun malabo yung mata ko nun So ayun nga, kasi sayang din naman yung na-comply namin yung mga requirements na na para makalipad kami dito. Kung hindi lang ako sasama, papaiwan ako. Kasi kung nagpaiwan ako, si Mama ang sasagot ng pamasahe ko. Kasi sagot ng ng pinapasukan ni Mama yung yung pamasahe papunta dito sa Jeddah. So, ayun nga, nung nakarating kami ng Jeddah, pinatawag kami sa opisina para siyempre makilala din ako ng mga officers yun. Ayun, nasabi rin nila sa akin na bawal nga magtrabaho. So, respect lang namin yung ganung policy nila dito. Policy, wala naman tayong magagawa Pero una talaga na-frustrate ako kasi parang ano bang gagawin ko dito? Dito na lang ako. Kasi that time kasi bago lipat kami, wala kaming kagamit-gamit. Tapos parang lahat ginawa ko, inaliw ko yung sarili ko. Tapos kung may konting nangyayari sa akin, parang akong si Raulo. Tawagin ko si Mama. Yung time yung tipong nai-istorbo siya sa trabaho niya. Siyempre mag-iisip siya, 'di ba? Tapos ayun, habang tumatagal, nagugustuhan ko na rin. Nagugustuhan ko na rin siya dahil nga syempre nare-recognize din ako na hindi naman nare-recognize, napansin ako na meron akong may aambag sa activity ng trabaho ng misis ko. Tapos ayun, ba't tumatagal mas lalo kong nauunawaan kasi dati
talagang sarili ko lang talaga yung iniisip ko noon eh. Parang siyempre ma-pride pa ako. Natural, di ba? Lalaki tayo. Pero habang tumatagal, yung ganong mindset nawala sa akin yun eh. Yung wag ka masyadong parang wag ka masyadong ma-pride. Dahil di man siya kabawasan ng ating pagkalalaki kung maiiwan ka dito sa bahay, gagawin mo yung mga dapat na ginagawa ng isang babae. Ayun, syempre, parang mas lalo ko ring naiintindihan yung salitang equality. Yun, syempre, sa mga decisions pa rin naman nagtatanong pa rin naman sa akin si mama. Tsaka hindi naman siya yung yung tipong babae na porket siya yung nagtatrabaho parang wala ka ng say. Kasi si mama, siya yung tipo ng tao na for me para sa akin yung ginagawa niya sa akin hangga't kaya kanyang iangat sa paningin ng ibang tao. Kasi alam ko, parang pakiramdam ko rin, napapansin niya na rin kasi na yung ibang tao, hindi ko na rin i-mention na hindi ganun ka sa akin, ganun kataas yung tingin nila sa akin. So ayun, pinuprove ko rin sa sarili ko na kahit nandito lang ako palagi sa bahay, kahit ginagawa ko lahat ng pinapakita ko sa iba na pwedeng sabihin doon na di naman kasi wala naman kasing perpektong asawa at ama So yun, ang ginagawa ko na lang nagpapakabuti na lang ako para sa sa pamilya ko. So ayun, yung iba naman din kasi na misinterpret na porket house husband ka matugang ka na, asa ka sa asawa mo. Hindi ganoon. May mga sitwasyon. So doon natin tinitignan yung mga bagay na yun sa pangyayari at sitwasyon, di ba? Syempre hindi naman lahat ng pamilya ganito na merong yung babae na nagtatrabaho, yung lalaki sa bahay lang. So yung kung may mga naririnig man kayo na hindi maganda, hayaan mo lang sila. Ganun talaga wala ka naman dapat i-please sa kanila. At saka hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi nila. Basta lang sila, judge lang sila ng judge. Kala mo naman mga contest yung buhay natin, di ba? So ayun, syempre ako'y masaya dahil proud na proud ako sa sa asawa ko dahil syempre nakarating siya dito, pinaghirapan niya tong man yung meron sa amin. Kasi di ba sinasabi nila hard work pays off, di ba? So ayun, isa pa sa mga bagay na natutuwa ako and blessed ako dahil si mama napaka-supportive niyan. Oo, sa lahat ng ginagawa ko. Kasi may mga rin ako dito mga tinatawag nilang flaws. English. Yung mga yung mga kakulangan ba? Siyempre yung mga lalaki, yung mga lalaking sanay sa mga gawaing pambrusko. Alam niyo na yun, pambrusko. No? Yun hindi ko madalas na nagagawa. Naunawaan niya yun kasi siyempre si mama mas pa yun sa akin mas tawag dito, mas experience niya yung yung ganung trabaho kasi nag-aral yan ng architecture, di ba? Yun, hindi ko lang alam kung bakit di natuloy. So ayun, napaka-supportive niyan, mapagbigay yan. Di ba? Kahit hindi ka na mag-request sa kanya basta may nakita siyang gusto niyang ibigay sa iyo, magtatanong niya kung gusto mo Ganun si mama. Kaya love na love ko yan. Walang ibang pwedeng pumalit diyan kahit sino pa yan, di ba? Loyal to men.
Ayun, yun, parang inaano ko lang, pinapagaan ko lang yung usapan natin kasi masyadong ano, parang nagiging serious yata, di ba? Napapansin ko. So, ayun, kung ikaw ba ay house husband, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa inyo dahil malawak yung malawak yung mindset niyo para sa ganitong bagay. Kasi syempre, bakit wala kang trabaho? May dahilan, di ba? Tapos parang ikaw na lang mismo yung gumawa ng way para matulungan mo yung asawa mo. Kasi yun na lang yung panaka tulong mo sa kanya, 'di ba? Yun talaga yun the best na bagay doon. Kasi naoobserbahan ko din naman sa ibang di naman lahat, yung karamihan na wala ka lang ang trabaho tapos wala ka pang pakinabang sa inyo ay ano na lang mangyayari sa tapos pagdating pa ng asawa mo, siya pa yung gagawa lahat, siya pa yung mag-aasikaso. Tindi mo naman, men. Ayun. Basta proud ako sa asawa ko. Wala nang sobrang explanation. Ayun, kung mapapanood man ito ni Mama, alam ko mapapanood to ni Mama. Hindi kita binubola. Ito'y galing sa aking bottom of my heart. Bottom of my heart, ha. Tsaka nakakatuwa rin yung mga indos ko. Sila Mama Beth, sila Mami, sila Ate Lala, sila Ate Chi. Yung parang alam nilang wala akong trabaho pero hindi nila ako dinudge. Yun ang nakakatuwa doon. Sobrang pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. So ayun, kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Ngayon, bago ako matapos as of today, maraming salamat sa mga subscribers natin dyan, na bagong subscribers natin, hindi ko na iisa-isahin dahil road to 500 na tayo. As of now is nasa 451 na yata tayo, I think. So ayun, maraming salamat sa suporta, and this is Daddy Otep saying bye, peace.